Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makikipag-ugnayan tayo sa National Housing Authority. Ating makakausap, NHA General Manager Joben Tay. GM, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, sa mga televiewers niyo po. Yes, sir. Una, sir, isa sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa kanyang State of the Nation address, ang patuloy na pagkakaloob ng pabahay sa ating mga kababayan. At we understand ito po'y patuloy na dumadami yung mga nabibinipisyohan nito, lalo na po yung mga miyembro din ng Expanded 4PH program at yung meron pang tinatawag tayo na direct housing sa pamamagitan po ng National Housing Authority. Mr. Tay, hingi lang kami ng update from your end dito po sa mas pinalalawak na programang pabahay ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan, sir. Tama po yan. Nasabi nga po ng ating Pangulo under the expanded 4PH housing program. Ang NHA po, kami po ang tagapagpatayo ng mga bahay. So meron po tayong calamity housing at sa expanded 4PH po, meron po tayong bagong rental housing. May tinatayo po tayo katulad po dyan sa NIA, yung nasunugan po. May tinatayo po tayo ng 7 mid-rise building of 11-story po. So ito po, maging rental housing po to, wala pong ownership. So yung mga kababayan po natin, pwede po tumira dyan at a minimal price na 2,000 pesos per month only. So itong binabanggit mo, Sir Joben, na rental housing para sa mga expanded 4PH program beneficiaries, ang renta 2,000 kada buwan. But this is only renta, ibig sabihin, sir. Tama po yan. Sa NCR po, meron po tayong bagong mode which is rental housing. Mga prime areas po to na sa Metro Manila. Wherein at may mga kababayan po kasi tayo, taga-probinsya po. Yes, at, yes. Opo. Sandali lang po dito. So binibigyan po natin sila ng parang halfway housing nila kung saan makatulong po sa kanila. Malapit sa po saan ng trabaho, malapit po sa syudad within 2 to 3 years. Pwede po sila tumira doon, and pag gumanda-ganda po ang buhay nila, pwede naman po sila kumuha pa rin po ng housing sa kanilang probinsya kung saan po kanilang hometown. Okay, ayun. Kung saan po yung housing po na yun, maging ownership na po yun, hindi na po yun renta. So ito, halimbawang let's say nakakaangat-angat na o yung nakakaluwag-luwag na yung ating mga kababayan, at kaya na nilang kumuha ng sarili nilang bahay sa magaan na pamamaraan din, makakalipat sila ron. Pero ito, ikanyo, the location na ang lokasyon ng mga ito ay nando na mismo sa kanilang lugar o sa mga lalawigan na, sir. Tama po. Ito po kasi rental housing, mga prime areas po ito eh. Like Isania Road sa Quezon City po yan. Ano po natin, napakamahal po ng lupa dyan. Yes. And very, very prime po yan. Kaya nga po, gusto po natin bigyan ng chance sa lahat. Kung mas natin within 2 to 3 years makagraduate na po o hindi na po kailangan makupahan ng benepisyaryo, pwede naman po yung iba ang papalit sa kanya. Ayun. At dahil nabanggit nyo, yung pribilehiyo o itong pinagkakalob na ito na rental housing na 2,000 a month sa mga prime areas, ito po ay para lamang doon sa mas higit na nangangailangan, ika nga, Sir Joben. Tama po yan. Iko-qualify po rin po natin yan. Alam po natin ang NHA po, mandato po natin ay bigyan ng oportunidad magkabahay ang walang-wala po talaga, yung poorest of the poor.
Yan po ang bago natin kaya po tinawag na expanded 4PH. Opo. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang mga regular programs po ng NHA kung saan may calamity housing po tayo, housing for the informal settlers, at resettlement housing po. Ayun, okay. Pag-usapan natin yung calamity housing na inyong nabanggit kani-kanina lang, Sir Joben, ano. Pag sinabing calamity housing, sir, ano, please give us additional details tungkol dito, please. Ang housing for our calamity victims katulad po sa nanggaling po tayo ng Jensan sa Sarangani, Opo. kung saan mga tinamaan po ng earthquake, magpapatayo po tayo dyan ng mga calamity housing. Ito po yung mga row house subdivision po in Yes. a number of mga 1,000 units po per subdivision. Row house po to, pero two bedroom po to with a lot area of 40 square meters and a floor area of 27 square meters. Mm-mm. Meron na po tong dining, living room, 2 bedroom po na may partition na po. Meron din pong balcony kung saan po pwede silang mag-gardening or mag-extend po ng kanilang bahay. Opo. And dahil ang tawag dito calamity housing, this is primarily for victims of calamities. Ganun ba yon, Sir Joben? Tama po yan. Ang inisip po magpatayo ng bahay, pero i-validate po ang listahan ng mga biktima mula po, isasabit po yan ng LGU to the Office of Civil Defense at Opo. i-validate naman po namin kung karapat dapat po na magkabahay at sila po yung talagang matinding naapektuhan ng trahedya. Ayun. So, ibig sabihin, may proseso. Yung local government unit magsasubmit ng listahan sa OCD, Office of Civil Defense. Para Tama kumbaga, po yan. para ika nga kompleto ang validation. Baka mamaya kung sino lang nag-a-apply, may kaya naman pala. Yung mga ganon, sir, ano? Tama po yan. And then, At yes, sir. sinusiguro po na kasi ayaw po natin na sa NEG po ayaw po natin na maibenta o mai-transfer po sa hindi karapat-dapat naman na benepisyaryo ang ating mga bahay. Yun. Okay. So, ang proseso, LGU, i-double check nila, then to be submitted to the Office of Civil Defense, and then OCD, upon further verification, ang magkakalob ng listahan sa ating National Housing Authority, sir. Opo. Idadagdag ko rin po, nasabi po ng ating Pangulo, Opo. nung SONA yung mga infra project po. Yes. Yung NSCR po, yung trend. Kami po, ongoing din po ang relocation ng mga tatamaan po niyan. Mandato rin po namin yan. Kung saan po i-relocate po namin yung mga kababayan po natin tinamaan ng dadaluyan po ng release ng trend. Mhm. So ongoing rin po ang ating mga housing projects sa Malolos, papuntang Pampanga, sa itong south section ng Calamba up to Bicol naman po para sa South Long Haul. Ayun, okay. So ito yung binabanggit mo, Sir Joben, ito yung tatamaan na kinakailangang ma-relocate dahil tatamaan sila nung right of way nitong malaking rail project from Clark to Metro Manila to Laguna. Ito yun, sir, ano? Tama po yan. Yung buong kabaan po niyan mula po Clark papuntang Laguna. Okay. At syempre, dahil at ang mga ito'y tatamaan ng right of way, kinakailangang i-relocate sila. Ito'y dadaan din sa kaukulang verification process by various government agencies bago makarating sa ating National Housing Authority, sir. Ano po? Tama po yan. Katulong po natin dyan ng DOTR. At saka kasama rin po natin dyan para mag-check yung AADB po. Kasi po sinisiguro po nila na wala po tayong kababayan na madi-displace due to the infrastructure projects. Yes, ayun. Napakagandang garantiya no, na wala tayong kababayang madi-displace dahil tatamaan sila ng right of way ng mga infra projects ng pamahalaan. Sir. Tama po yan. Gusto rin po i-inform po ating mga televiewers ang Opo. housing po ng NHA po. May mga community facilities po yan
compared po actually sa private developments, Mhm. sa atin po meron pong covered court, merong schools, merong daycare center. So hindi na po, pag nandun po sila ang tiyatayo po natin, hindi lang po bahay, kundi isang community, a Yes. very sustainable community po. Opo. Iyan, napaka-importante ng puntos na binabanggit mo na yan, Sir Joben. Ano? Kasi yung iba, ang sinasabi, lilipat kami, relocate kami sa ganitong lugar. Kaso ang problema namin, malayo sa pag-aaralan ng aming mga anak. Yung mga ganon, di ba? Malayo sa pagtatrabahuhan ni Mister o ni Mrs. halimbawa. And then, paano malayo rin ito dun sa palengke, sa ganito. Kaya ito yung binabanggit mo, sir, yung iyong in-emphasize. You are not just building houses, but you are building communities sa NHA, Sir Joben. Tama po yan. Pero masasabi naman po, hindi po rin natin maikaila, may shortcomings din po. Hindi pa po lahat ng ating mga housing sites ay meron na pong eskwelahan. Mm. Kaya nga po nakipag-coordinate po tayo Secretary Sani Angara, and nag-commit naman po siya na bibigyan po tayo ng pondo para makapag-construct pa po ng mga eskwelahan po sa ibang housing sites kung saan hindi pa po nalalagyan ng schools. Pero available naman po yung open space, and readily po makakapagpatayo tayo. Ayun. At sa kasalukuyan, ito pong mga projects which are in the pipeline ng ating National Housing Authority. Baka interesado yung mga nakikinig sa atin. These are found in saan po? Saang bahagi ng ating bansa? Maliban, halimbawa, dito sa, nabanggit nyo kanina, meron dito sa National Capital Region. Sa immediate na hinaharap, saan po yung mga ika nga ay makikita kaagad ng ating mga kababayan na mga housing projects para po kung sakaling interesado sila ay mag-check sila ng mga requirement at pag qualified sila ay ma-identify na nila yung target na location nila, sir. Ang NHA naman po, nationwide po ang aming housing. Pero for the next 2 years, mapansin po natin mga kabayan, magtatayuan na po itong mga mid-rise housing projects po ng NHA. Mhm. Especially po sa NCR like Quezon City, Valenzuela, at meron din po sa Manila. So, matatapos po natin yan by the end of the term of our president, by end of 2027. So, pwede na pong mag-apply ating mga kababayan at magpalista po para ma-validate po na kanilang LGU. Ayun. At nabanggit mo, Sir Joben, na itong mga structures na inyong itatayo, mid-rise residential areas. Pag sinabi pong mid-rise, mga ilang palapag po yung ganon, sir? Ngayon po, ito to po pinakamataas po na maitatayo po ng NHA. Meron po tayo as high as 15 story. Mhm. In fact, dyan po sa Manila, yung Vitas Katuparan po, condemned na po yan for how many years. Ililipat na po natin siya pag natapos ito pong 15-story building natin sa Tondo. Ayun. Okay, isang puntos pa, GM Tai, sir. Halimbawa, kasi siyempre, gaya ng binabanggit nyo kanina at binibigyan din nyo kanina, bago mapagkalooban ang isang benepisyaryo ng housing unit o ng maka-avail ng ganitong mga housing unit kasama doon sa rental, dumadaan sa masusing verification process, iba't ibang ahensya ng pamahalaan bago makarating sa inyo sa National Housing Authority. Meron pa bang mga report sa inyo na halimbawa ito, benepisyaryo ng isang pabahay na ganito, ganito. Yung iba, may mga reports na ibinebenta sa iba yung property. May mga ganyang reports pa ba na nakakarating sa inyo, GM Tai, sir? Tama po, meron po pong mga ganyan. In fact po, pag mag-check po tayo sa marketplace sa Facebook, makita po natin. Marami pong mga ganyan. Pero paulit-ulit po natin, pinaalahan natin mga benepisyaryo, wag po nilang gagawin yan. Dahil isang beses lang po sila makakatanggap ng pabahay ng gobyerno. Mm-hmm. Sigurado po hindi na po sila makakaulit. At sabi rin po natin sa mga prospective buyers na wag po nilang gagawin yan. Dahil pag kanila po binili nila yung rights sa tinatawag po. Rights? Hindi po namin tatanggapin yan at sayang lang po ang kanilang binayad.
Ayun. Kumbaga, kapwa talo yung nagbebenta at yung bibili. Tama po yan. At gusto ko nga lang po i-emphasize, kasi po ang housing po ng NHA, mabentang-mabenta po. Of Marami course, pong yes. bumibili, Opo. lalo na sa Facebook. Kaya po, mas mabuti po, direkta na lang po siya makipag-ugnayan sa aming opisina kung gusto nila po maka-award. As long as karapat dapat naman po sila, makakapag ano po sila. And another thing po, kung meron po silang 300 o 400,000 na ibabayad po sa mga nagbebenta, much as well po under our expanded 4PH housing, pwede na po sila bumili ng unit through Pag-ibig. Opo. So mas okay po yan para hindi po masayang ang kanilang pambayad. Ayun. At yung inyong binabanggit, siyempre, the best na diretso silang makikipag-ugnayan sa ating National Housing Authority, GM, sir. Ano po? Tama po yun. Okay. At siyempre, ano bang mga hotlines o social media pages na pwedeng matingnan ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong umaga just to double check at para hindi rin sila mabiktima ng binabanggit nyo ng mga nagbebenta, rights, yung pala it's an NHA housing project na hindi naman pala dapat nilang binebenta sa ibang tao. Sir. Tama po yan. Pwede po sila mag-check sa aming Facebook page o sa aming website po sa NHA at magtanong po at i-verify po sa iba't ibang office ko, ito po housing ba ay benta o kasama po sa listahan na hinuhulugan sa NHA. Okay. Now, GM Jobentay, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood na nakikinig sa atin ngayong umaga ng Wednesday. Please go ahead, sir. Sa ating po mga kababayan, patuloy pa rin po ang hangarin ng ating Pangulo na makapagbigay po ng bagong bahay at bagong buhay sa ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang National Housing Authority sa pagpapatayo nitong mga housing project natin na desente, de kalidad at abot kaya sa ating mga kababayan. Mag-antay-antay lang po kayo. Marami po tayo naka-pipeline at susubukan po natin na matapos ito sa susunod na 2 taon. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you so much po, GM. Good morning, sir. Thank you po. Yes, sir. National Housing Authority General Manager Joben Tai.